Ang balat nito, walang tigil siyang umuubo. Hirap na magsalita. Ay ikaw, ubo-ubo, anong ginawa mo? Ngayon, wala na siyang kinatatakutan. Lumapit si Chen Bai sa demonyo at bumulong ng ilang salita. Isang skill lang na nagpapadala sa kalaban na umubo ng walang tigil. Kamakailan ko lang na-upgrade ito. Ang skill na ito ay tinatawag na Flu Lung Infection. Flu. Natigilan ng demonyo. Lumitaw ang system panel, Skill Evolution, Lung Infection. Pagkatapos ilabas ang lung infection sa target, papasok ito sa unang yugto sa loob ng 1 segundo hanggang 10 minuto. Depende sa pagkakaiba ng physical constitution ng dalawang panig. Si Chen Bai ay nababalot ng aura ng flu virus na ipinapatawag. Nagiinit ang buong katawan. Nagpatuloy ang system panel, unang yugto, lahat ng attributes ay unti-unting bumababa. At 3 hanggang 5 uri ng disease-like debuffs ang random nalilito. Lahat ng charged skills ay maaapektuhan ng sneezing effect, na magreresulta sa inaccuracy, pagbagal, o pagkabigo. Pagpasok sa ikalawang yugto, ang physical constitution ay bababa sa kalahati. Yumuko ang demonyo, nanginginig dahil sa lagnat, umuubo siya ubo-ubo ng husto sa lalamunan. Papaanong, magkakasakit ako? Nagpatuloy ang system panel ni Chen Bai, ikalawang yugto, lahat ng recovery abilities minus 90%. Nagdudulot ng hirap sa pag-concentrate. 5 hanggang 10 disease debuffs ang random nalilito. Ang kakayahang huminga ay magsisimulang bumaba. Ngayon, nahihirapan na ang demonyo kahit sa pagtayo lang. Galit na galit pa rin siya. Umuubo siya ng walang tigil. Nagsasalita, isa akong mataas na antas na nilalang. Paanong? Si Chen Bai naman ay casual na nakapamulsa. Naglalakad paikot sa demonyo. Nasa ikatlong yugto na, pagkawala ng epektibong kakayahang huminga. Ang sakit na flu sa baga ay nagpapahina sa kakayahang huminga ng demonyo. Nanginginig siya. Sinusubukang huminga ng malalim. Unti-unting bumagsak ang demonyo. Tumingin si Chen Bai mula sa itaas at nag-isip. Hindi masama. Kailangan din palang huminga ng mga demonyo. Talagang sulit sa dami ng virus points na ginamit ko. Paalala ng sistema, pinatay ang dungeon boss Hell Apostle Zhao Changlin. Level 12. Batay sa kontribusyon sa laban. Natanggap ang 30.000 experience points. Nang hindi gumagamit ng gaanong lakas. Ang demonyo ay nalantana sa harap ni Chen Bai. Bumagsak ito sa lupa. Sumubsob ang mukha. Nakatukod si Chen Bai. Nasisiyahan. Pagkatapos ay lumingon siya sa 3 kasama na magkakayakap at nanginginig. Nagtaka si Chen Bai. Itinuro niya sila. Nagsalita. Anong ginagawa ninyo? Medyo owa din sila. Kaunti lang iyon pero tumindig na lahat ng balahibo nila. Sina Han Xiao, Meng Meng, at Wuya ay agad na tinakpan ang kanilang mga ilong at bibig. Hindi makapagsalita si Han Xiao. Kuya, may virus. Nag-iingat si Meng Meng. Ayokong magkasipon. Walang ganang magsalita si Wuya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang face mask. HMPH. HMPH. Naintindihan ng takot ng lahat. Natawa si Chen Bai at ipinaliwanag. Huwag kayong mag-alala. Kung hindi ko sinasadyang pakawalan ito, hindi kayo mahahawa. Kaya, agad na ibinaba ng 3 ang kanilang mga kamay. Huminga ng maluwag. Pagod na sumandal si Meng Meng. Nagbuntong hininga. Ang lakas talaga. White Emperor. Ang skill mo na ito ay talagang walang kapantay. Si Han Xiao naman ay walang tigil na nag-like. Si Chen Bai ay nakatuon lamang sa sistema at sinabi, tumigil na kayo sa pambabola. Hindi malakas ang physical constitution ng demonyong ito kaya naging epektibo. Bukod dito, maraming halimaw ang hindi kailangang huminga. Pagkatapos ay lumingon siya kay Han Xiao. Nagpaalala. Tapos na ang yugto at ipinadala na ang strategy video. Natanggap ko na rin. Kumusta na ang misyon mo? Natigilan si Han Xiao. Sumulyap siya sa system panel. Nagtanong, bakit walang abiso na kumpleto na ang misyon? Tumingin si Chen Bai sa unahan. Determinado. Kung gayon, mayroon pa ring side quest sa loob ng dungeon. Halina't hanapin natin. Pagkatapos ay lumingon siya para tanungin ang opinyon tungkol sa pag-upload ng video sa evolution system. Oo nga pala. Balak kong i-broadcast ang video ng laban na iyon. Mayroon bang ayaw malantad ang mukha at sumikat? Alam na agad na si Wuya iyon. Agad siyang nagsalita. Pakisuyo, leader. Itago mo ang mukha ko. Si Meng Meng, na humahanga kay Chen Bai, ay nagsalita rin. Ako rin po. Nagdaop ng kamay si Han Xiao. Masaya siyang nagdagdag. Maging discreet tayo. Tingnan muna natin kung ano ang magandang drop ng boss. Pagkatapos, tulungan ninyo akong hanapin ang side quest. Makalipas ang ilang sandali, na-upload ang video na may nilalaman, ang evolved na si Bai ay pinangunahan ang mga miyembro ng kanyang team na sina Meng Meng, Han Wang,
At wuya na makalusot sa nightmare dungeon na Hongjing Mental Hospital, level 5-12. Ang kopya ng video guide ay na-upload na. Ang presyo ng panunood ay 5 barya bawat view. Lumipat ang eksena pabalik sa Jiangcheng, sa villa ni Song Zekiong. Siya at si Leng Zuan ay nakita na ang video mula sa abiso ng sistema. Ang mga gwapo at magagandang kabataan, na pawang mga evolved din, ay interesado rin sa balita tungkol kay Chen Bai. Sabay-sabay silang nakatanggap ng abiso ng video. Lahat sila ay nagulat at mausisa. Sa isang silid, isang binatang may mahabang buhok at matitipunong braso na puno ng kalamnan, mahuhulaan na napakalakas din ng karakter na ito. Nakita niya ang video na in-upload ni Chen Bai at akmang ikiklik ito para panoorin. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Mukhang interesado. Sa Jiangcheng, sa isang silid sa ika-15 palapag, ang grupo ng mga dating kaklase ni Chen Bai ay sama-samang nanonood ng video ng laban sa demonyo. Ang dalawang lalaki, sina Zhang Luoping at Li Feng, ay tahimik. Si Zhuang Miezu, na nakatayo sa likuran at nanonood kasama si Wei Wei, ay natuklasan. Kahit nakatago ang mukha, pero yung dalawang kamay na may kuko, naaalala ko ng malinaw. Sa pamamagitan ng mga video ni Bai, talagang si Chen Bai ito. Si Wei Wei, na nakaupo sa harap ng dalawa, ay nag-cross ng braso, nagpapahiwatig ng pagsisi at nagsalita. Magsalita kayo. Bakit parang mga pipi kayo? Kanina, sino sa inyong dalawa ang nagsabing may objective analysis na nagsisinungaling si Chen Bai? Hindi makapaniwala si Li Feng. Pinagpawisan siya ng husto. Hindi ba't nasa hotel room pa si Chen Bai? Pagkatapos ay matigas pa rin ang ulo. Hindi naniniwala sa kanya. At nagdahilan pa. Bukod dito, kahit na si Chen Bai ito, ang video na ito ay nagpapakita lamang na napakalakas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Walang ebidensya na totoo ang residential area na binanggit niya. Nakikinig pa rin si Zhang Luoping at mukhang sumasang-ayon. Bigla siyang tumayo na may pagdududa. Tama, kung ganito, mas nakakatakot pa yata. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-iisip. Naisip ninyo na ba? Baka gusto ni Chen Bai na akitin ang mga tao sa base para gawin kayong pagkain para palakasin ang sarili niya. Ang masamang mukha ni Zhang Luoping ay napilipit habang ini-imagine ang demonyong imahe ni Chen Bai. Nagpatuloy siya. Ito ang pinaka-nakakatakot. Dito, direktang sinabi ni Wei Wei ang issue. Tumayo siya, handang makipag-away para protektahan si Chen Bai. Li Feng, nakikita naman ng lahat. Hindi maganda ang relasyon ninyo ni Chen Bai. Namigay siya ng kagamitan. Ikaw lang ang walang natanggap. Pagkatapos ay lumingon si Wei Wei para ituwid si Zhang Luoping. At ikaw, Zhang Luoping, matigas pa rin ba ang mga ulo ninyo? Nautal ang dalawang ito. Walang masabi. Kaya, kinuha ni Wei Wei ang system panel niya. Nag-type siya. Pagkatapos ay tinitigan ng masama ang dalawang tanga at sinabi, kung gayon, panoorin ninyo ang video na ipinadala ko sa inyo. Pagkakita pa lang, nakita ni Zhang Luoping ang isang malagkit na halimaw na parang malaking tumpok ng karne. Pula ang katawan nito at marami itong bibig na puno ng matatalim na ngipin na ngumunguya ng laman ng zombie. Nakita ni Zhuang Miezu ang eksena. Tinakpan ng bibig. Sumigaw sa takot. Anong klaseng halimaw ito? Wei Wei, bakit mo ito ipinadala? Seryosong sumagot si Wei Wei. Ipinadala ito sa akin ni Song Jia kanina. Panoorin nating magkakasama, sina Zhang Luoping at Li Feng. Nang matanggap ang video, ay natigilan na parang naging bato. Matigas ang ulo ni Li Feng. Nautol. Ito ay. Sa video, lumitaw si Song Jia at direkta siyang nagpaliwanag. Ito ang pader na gawa sa laman at buto na nagpoprotekta sa labas ng settlement. Kumakain lang ito ng mga bangkay. Haha, Wei Wei, sigurado akong natakot ka ng husto. Pagkatapos ay direktang kinuha na ni Song Jia ng video ang base kung saan siya nakatira kasama si Wei Wei. Kumaway si Song Jia ng masaya. Hindi ba't gusto mong makita ang base? Hindi mura ang panonood ng video mula sa Will of the Universe. Kaya 10 minuto lang ang nabili ko. Siguro sapat na para makita mula sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok. Sunod, pumunta si Song Jia sa mga tindahan sa paanan ng bundok at masiglang nag-review. Ang paanan ng bundok ang pinakamataong lugar. Kahit sino pwedeng pumunta. 1 gintong barya lang bawat araw para makasali. Pero kung gusto mong manggulo, mawawalan ka ng buhay. Pagkatapos ay dinala niya ang camera para ipakilala ang gilid ng bundok. Ang gilid ng bundok ang lugar kung saan nakatira ang maraming kamag-anak namin. Sa kasalukuyan, may plano na palawakin at magdagdag ng maraming lugar na pang-aliwan. Pagkatapos ng gilid ng bundok, dinala ni Song Jia ang camera sa villa ng kanyang ina at masayang ibinahagi pa. Ito ang villa sa tuktok ng bundok. At ito rin ang bahay ko. Alam mo na ang bahay ko ngayon.
Sa tuktok ng bundok, hindi maraming tao, pero talagang ligtas. Hindi makakapasok dito ang ordinaryong tao. Dahil matalik silang magkaibigan, binigyan ni Song Jia si Wei Wei ng kaunting pahiwatig. Namula siya at sinabi, pero pwede kang tumira dito pagdating mo. Kahit sinabi mong hindi ka pa ginagalaw ni Chen Bai, pero malapit na rin iyon mangyari. Yung manyak na iyon, pagdating kay Chen Bai, iba agad ang ekspresyon ng kaligayahan ni Song Jia. Nagpakita siya ng pangungulila sa matalik na kaibigan at masiglang hinikayat si Wei Wei na pumunta sa base. Kahit ano paman, pumunta ka na dito agad. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Sige, kailangan ko nang pumunta sa dungeon para ma-upgrade ko pa ang aking physical constitution. Kung hindi, tayong ilan ay hindi makakaharap kay Chen Bai. Namula ng husto si Wei Wei sa hiya. Narinig ito ni Zhuang Miezu at naging interesado rin. Lumapit siya kay Wei Wei. Ulong, magkakasama. Naitanong mo na ba kay Song Jia kung ilang babae mayroon si Chen Bai? Yumuko si Wei Wei at sumagot. Hindi iyon mahalaga, Zhuang Miezu. Tinakpan ni Wei Wei ng kamay ang namumulang mga pisngi dahil sa sobrang hiya. Ang buong katawan niya, kahit walang ginagawa, ay uminit ng kakaiba. Nag-isip si Wei Wei. Dapat pala pinanood ko muna ito bago ko ipinadala sa iba. Ayon sa makatotohanang paglalarawan ni Song Jia, agad na nakuha ang tiwala ni Li Feng. Nagsalita siya, kung gayon, wala nang problema ngayon. Hindi ko inaasahan na ganoon pala talaga kalakas si Chen Bai. Ngunit sandali, si Zhang Luoping ay may kaunting pag-aalinlangan. Nahihiyang lumingon si Li Feng para bawiin ang sinabi. Ang totoo, kanina, nagbigay lang ako ng ilang posibilidad para mapag-usapan natin. Ang pinagtutuunan ng pansin ni Zhang Luoping ay si Wei Wei. Tinulak niya si Li Feng at nagmamadaling sinabi ng may pagmamakaawa. Wei Wei, hindi ka pwedeng maging babae ni Chen Bai. Maingat na sumulyap si Wei Wei kay Zhang Luoping. Bumaba ang kanyang boses. Kumunat ang noo. Anong ibig mong sabihin? Kailan ko sinabing gusto kong maging babae niya? Hindi pa man nagtatapat si Zhang Luoping. Napakadiretso na ni Wei Wei. Tila nabuhayan ng pag-asa si Zhang Luoping. Gumanda ang kanyang pakiramdam at nagpatuloy. Tama, masyado siyang maraming babae. Siguradong hindi mo iyon magugustuhan. Hindi ba? Ngunit bakit tahimik si Wei Wei at hindi sumasagot? Sinamantala ni Zhang Luoping ang pagkakataon. Namula siya at sinabi agad. Hindi ako ganoon. Ikaw lang ang mahal ko. Napansin na medyo lumalampas na si Zhang Luoping. Iniunat ni Wei Wei ang kamay para pigilan siya. Mabilis siyang nagsalita. Tumigil ka. Huwag kang lalapit dito. Pagkatapos ay nagpakita ng tapang si Wei Wei. Nagpakita siya ng ugaling hindi madaling galawin at sinabi. Zhang Luoping, kahit sino pa ang gusto mo. Kahit gaano karami. Walang kinalaman sa akin iyon. Sa harap mo, ilang beses na kitang tinanggihan. Ngayon, napakaseryoso niya. Tumingin si Wei Wei ng diretso sa mata ni Zhang Luoping at prangkang sumagot. Uulitin ko ulit, kahit kay Titing, wala akong nararamdaman para sa iyo. Huwag mo na akong gustuhin. Bumalik sa pangyayari ng Evolution Group ni Chen Bai. Sa Modo Dreamscape Space. Sa loob ng Hongjing Mental Hospital Dungeon. Ika-4 na palapag. Sinasipsip ni Chen Bai ang lakas mula sa demonyo hanggang sa ang bangkay nito ay umitim at umurong. Nasaksihan ito ng tatlo sina Mengmeng, Wu Ya, at Han Xiao at hindi mapigilan ang pangingilabot. Lumingon si Chen Bai. Tiningnan niya ang system panel. Ang system panel ay nag-abiso sa nilalang na ito. May mga espesyal na bloodline atoms. Maaaring piliing ipagpatuloy ang paglamon o tanggalin. Ang pagsipsip ng bloodline atoms ay magkakaroon ng epekto sa Blacklight virus sa katawan. Hindi nagtagal. Ang bangkay sa kamay ni Chen Bai ay umurong sa kalahati. Pagkabasa niya, nagbulong siya sa sarili. Mga demonyo o pagbibigay ng gantimpala sa mga alagad ng bloodline. Tanggalin mo para sa akin. Ang kilos niya ay napaka-normal. Parang kumakain lang. Sunod-sunod na 2 abiso ang lumitaw. Paalala, nilamon mo ang isang espesyal na nilalang at nakatanggap ng 500 evolution points na eksklusibo para sa Blacklight virus. Paalala, na-activate. Natanggap ang kakayahang sumipsip ng mga skill ng target. Natanggap ang skill, Hellfire Body Armor, A rank. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang test tube na naglalaman ng pulang likido. Isang maliit na abiso ng system ang lumitaw. Paalala, ang tinanggal na bloodline atom ay naging isang item. Ang card para sa test tube na ito ay nagsasaad, description, bloodline atom. Item, mahinang Demon Bloodline Essence, A rank. Uri, potion type item. Namuo sa katawan ng demonyong bloodline. Pagkatapos lamunin, maaaring makuha ang mahinang demonyong bloodline. Kinakailangan sa paggamit, mental strength 20, physical constitution 20, pagkabasa,
Tiningnan niya ang matingkad na pulang bloodline tube. Ang likido sa loob ay kumikinang pa ng pulang liwanag. Nagulat si Chenbei. Nagtanong, ito pala ang bloodline atom. Isang pitik ng daliri, itinago niya ito sa imbakan ng sistema. Sinabi niya, ang pag-alis dito ay ginawa itong isang kagamitan. Akala ko maglalaho na ito. Sa pagkakataong ito, lumingon si Chenbei ngunit wala na ang demonyo. Ang tatlong kasama niya ay muling nagulat at naguluhan. Nagtanong siya, anong nangyari? May magandang bagay bang nahulog mula sa boss na ito? Si Han Xiao ang pinakamabilis. Nakapulot siya ng 2 libro at tuwang-tuwang sinabi. Marami. Napakarami talaga. Mayroong balumbon ng pagpapalit ng klase, sugo ng impyerno, antas A. At mayroon ding aklat ng kakayahan, itim na apoy ng impyerno. Antas A rin. Masayang inayos ni Mengmeng ang kanyang salamin at idinagdag. Bukod dyan, mayroon ding disenyo ng baluti at isang kagamitang antas D. Ang disenyo na ito ay, disenyo ng paggawa ng tawag ng impyerno. Mga detalye sa paggawa ng sungay ng isang demonyo. Mga kinakailangang materyales, baluting antas C hanggang S isang sungay ng purong demonyo. Isang kristal na bato ng apoy mula sa kalaliman ng impyerno. Paalala, ang antas ng natapos na produkto ay natutukoy ng mga materyales. At kapag lumitaw ang sungay ng purong demonyo, antas S. Magkakaroon lamang ng isa, walang sino man ang makakagawa pa ng sungay ng purong demonyo, antas S, pagkatapos noon. Pagkabasa ng disenyo, hinaplos ni Chenbei ang kanyang baba. Nag-isip, naalala, sungay ng purong demonyo. Tamang-tama, alam ko kung saan makakakuha nito. Naramdaman niyang kapaki-pakinabang ito. Masaya niyang sinabi sa tatlo. Kukunin ko ang disenyong ito. Ang balumbon ng pagpapalit ng klase ay ibibigay kay Han Xiao, na may dugong demonyo. Ang kakayahan ay para kay Mengmeng. Wuya, dahil tumulong ka rin kanina. Ang kagamitan ay para sa iyo. Tuwang-tuwang sumigaw si Han Xiao. Napakakatwiran ng pamamahagi. Napakagaling ni Boss Bai. Sinabi ni Wuya. Kung gayon, salamat, Boss Bai. Hinangaan din niya ang pagiging patas ni Chenbei. Si Mengmeng naman ay sobrang saya na hindi makapagsalita. Pinakamasaya itong si Kuya Han Xiao na Hangul. Tinulungan nang ang masakop ang dungeon. Ngayon binigyan pa ng regalo. Tuwang-tuwa siyang nagbulalas. Ang huling hakbang ay tulungan akong mahanap ang mga pahiwatig ng misyon. Munting Han, nais ko munang tumayo rito at pasalamatan kayong lahat sa pagtulong. Nakita ni na Chenbei, Mengmeng, at Wuya na medyo owa si Han Xiao at nawalan na sila ng masabi. Sa opisina ng direktor sa ika-4 na palapag, nanguna si Han Xiao. Lumingon siya, kumpiyansang sinabi, sa tingin ko, ang mga pahiwatig ay malamang na nandito. Maliban na lang kung ang demonyong direktor ay may isa pang lihim na silid. Dahan-daang itinulak ni Han Xiao ang pinto ng silid. Nagbago ang kanyang mukha sa isang iglap. Lumuwag ang mga kalamnan ng mukha. At napanganga siyang sumigaw. Putang ina, ano ito? Sa harap ng Hangul na si Han Xiao. Isang malaking anyo ang lumitaw na may malalaking pakpak ng paniki at mahabang sungay. Anino lamang ang nakikita, ngunit mahihinuhan na mas malakas pa ito kaysa sa nakaraang demonyo. Takot na umatras si Han Xiao. Sumulong si Chenbei. Lumalabas na isa lamang itong estatwang bato. Sinabi ni Mengmeng, ang estatwang ito, paanong nagkakaroon ng ganito kalakas na aura? Anong uri ng demonyo ito? Gamit ang kanyang kaalaman, ipinaliwanag ni Chenbei. Ito si Jiapai, ang ika-16 sa 72 haligi ng mga demonyo ni Solomon. Siya ang amo na binanggit ni Zhao Changlin. Bahagya siyang ngumiti, inilagay ang kamay sa estatwa, at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kung bakit may lakas ang estatwang ito. Ito ay dahil si Jiapai ay pumasok sa estatwang ito sa isang paraan. Talagang interesante. Hindi ko alam kung ang direktor na ito ay makakahanap ng paraan upang ipatawag ang demonyong ito. Humigit kumulang 100 taon na ang nakalilipas. Isang babae mula sa pamilyang Han ang nahumaling sa imahe ni Jiapai sa daigdig. Mula noon, bawat henerasyon ng pamilyang Han ay nagsisilang ng isang pares ng kambal. Isang lalaki at isang babae. Kapag lumaki na ang babae, maninirahan siya ng permanente dito at magiging bagong nobya ni Jiapai. Sa kabaligtaran, ang lalaki ay mag-aasawa, magkakaroon ng anak, nang walang kaalam-alam, sa espasyo ng panaginip, Magic City, sa loob ng Hongtin Mental Hospital. Opisina ng direktor, ika-4 na palapag, malakas na binasa ni Mengmeng ang lumang libro na natagpuan malapit sa estatwa. Ilang taon na ang nakalilipas. Hindi alam kung saan nalaman ng ama ni Han Xiao ang katotohanan tungkol sa pamana ng pamilyang Han. Upang makatakas sa kapalaran, upang maiwasan na ang kanyang anak na babae ay mapilitang manirahan sa mental hospital na ito habang buhay upang pagsilbihan ang isang demonyo.
Pinili niyang patayin ang kanyang anak na babae pagkapanganak pa lamang nito. Narinig ito ni Han Xiao at nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya makapaniwala na totoo ang kanyang naririnig. Nagpatuloy si Meng Meng. Natuklasan at pinigilan ni Zhao Changlin si Han Yong. Pagkatapos ay iniulat niya ang pangyayari kay Jia Pai. Si Han Yong ay inalisan ng kanyang dugong linya dahil sa pagtataksil na ito. Pagkatapos, ang kapatid na babae ni Han Xiao ay kinuha ni Jia Pai at pinalaki. Dahil dito, nakatanggap si Zhao Changlin ng dugong masamang espiritu bilang gantimpala. Pagkatapos magbasa ni Meng Meng, galit na galit siya. Inihagis niya ang libro sa mesa at nagbulalas. Ito na marahil ang nilalaman ng tala-arawan ng baliw na hepe ng departamento na ito. Karamihan ay inggit sa dugong linya ng pamilyang Han. At si Han Yong lamang ang tanga. Bukod dito, nakatanggap pa siya ng papuri at gantimpala sa loob ng mahabang panahon. Sumumpa ng katapatan. Ang mapagsama-sama ang mga bagay na ito ay ang sukdulan na. Ngayon, pinakalma ni Han Xiao ang kanyang damdamin. Lumapit siya kay Meng Meng na may system panel sa kamay at sinabi. Pagkatapos magsalita ni Boss Meng Meng, natanggap ko na ang susunod na misyon. Salamat, Boss Meng Meng. Sa totoo lang, nang mabasa ko ang mga linyang ito, napakasakit, mabuti na lang nandyan ka. Sumagot si Meng Meng, huwag kang mahiya, gusto ko pa rin maghanap ng mga pahiwatig sa ganitong paraan. Nakita niyang si Chen Bai ay nakatutok pa rin sa estatwa. Nagtanong si Meng Meng, Guro, pagpasok mo pa lang, pinag-aralan mo na agad ang estatwang ito. May problema ba rito? Hinawakan ni Chen Bai ang isang matulis na tinik sa binti ng estatwa. Para itong isang switch, sinabi niya. Siyempre meron. Agad na gumalaw ang estatwa patagilid. Inilalantad sa harap ng lahat ang isang lihim na pasukan. Lahat sila ay labis na nagulat. Ang tatlo sa likuran ni Chen Bai ay sunod-sunod na humanga. Yutal si Wuya. Ay ito. Nagbulalas si Han Xiao. Putang ina. Lihim na silid. Nagtataka si Meng Meng. Mayroon pa bang nakatago? Tanging si Chen Bai lamang ang kalmado. Bahagya siyang ngumiti. Sa labas ng mental hospital. Ang buong kalangitan ay matingkad na pula na parang dugo. Makalipas ang ilang sandali, pumasok silang apat sa loob ng lihim na pinto. Ang pasukan ay nagdala sa kanila pababa sa isang mahabang hagdanan. Nagtataka si Han Xiao. Sa taas na ito, bumaba na tayo mula sa ika-4 na palapag papunta sa ilalim ng lupa. Tama ba? Sumagot si Chen Bai. Hindi bababa sa 2 o 3 palapag sa ilalim ng lupa. Binilang ko na ang mga baitang dito. Habang papasok, lalong dumidilim at nagiging malagim. Ngunit hindi gaanong natatakot si Chen Bai. Sa halip, mas lalo siyang naging interesado. Nagsalita siya, mukhang malapit na tayo. Kung tama ang hula ko, sa ibaba ay malamang na. Sa harap nila ay isang sliding door na papasok sa isang silid na may mataas na liwanag. Nagpatuloy si Chen Bai. Ang lugar kung saan ipinatawag ni Zhao Changlin si Jia Pai. O ang lugar ng pakikipag-ugnayan kay Jia Pai. O ang lugar ng pag-aalay kay Jia Pai. Ang tanawin sa loob ay matingkad na pula at napakadilim. Maraming mga krus. Ang mga krus na ito na nakabalot sa kadena ay nakatusok malapit sa isang mahiwagang bilog na porma sayon. Sa paligid ay mga kumikinang naroon. Lumapit si Chen Bai sa gitna ng porma sayon. Tumingin si Wuya sa paligid. Napakabaho ng dugo rito. Hinawakan ni Chen Bai ang bilog sa gitna. Nag-isip, nakita ito ni Meng Meng at sinabing, Guro, ano po ang hinahanap ninyo? Hawak ang isang bagay na parang barya. Sinabi niya, binuksan ko na ang pagbabahagi. Subukan ninyong tingnan. Lumitaw ang system panel ng bawat isa para sa item na ito, nukleo ng porma sayon ng teleportasyon sa impyerno. Espesyal na kagamitan. Ito ang nukleo na puno ng ukit ng porma sayon ng impyerno. Maaaring gamitin upang i-activate ang dungeon ng Hongtin Mental Hospital para ipatawag ang porma sayon ni Jia Pai. Kinakailangan, pag-aalay ng 16 na buhay kasama ang kaluluwa at dugo. Pagkatapos ay sunod-sunod na lumitaw ang 2 system panel na nag-aabiso. Paalala, ang item na ito ay natatangi. Paalala, ang ipinatawag na demonyong Diyos ay limitado ng mga tuntunin ng dungeon. Ang antas ay lilimitahan sa level 12 pagkatapos ipatawag. Ang hirap ng dungeon ay tataas sa antas impyerno. Nagtatakang nagtanong si Han Xiao. Ipatawag ang demonyong Diyos. Pagkatapos mag-isip sandali, nanlaki ang mata ni Wuya. May mga limitasyon sa antas pagkatapos ipatawag. Ibig sabihin ba nito ay, sumingit si Meng Meng na may masaya at umaasang kalooban. Masigla siyang nagsabi, Guro, kung ipapatawag natin ang demonyong Diyos tapos papatayin natin, hindi ba't yayaman na tayo? Isang pangungusap lamang ang sinabi ni Chen Bai. Level 8 pa lang ako. Kayo, ang salitang ito ay nagpabagsak sa buong grupo mula sa langit patungo sa impyerno.
Malungkot na sumagot si Mengmeng. Level 5 po, sumagot si Wuya. 4. Ang dakilang hanggal na si Han Xiao ay nag-alo sa sarili. 3. Malapit nang mag-level 4. Gumawa ng senadorya si Chen Bai na parang pumuputol ng leeg. Sinabi niya, tama, pagkatapos ipatawag, mamamatay kayo agad. Level na hindi hihigit sa 10. Walang propesyon o kagamitan. Saan kayo kukuha ng lakas ng loob para patayin ang isang level 12 na demonyong Diyos? Ha, sumandal si Han Xiao. Nagunat, tumawa, nagdahilan. Hihihi, hindi ba't nandito naman si Boss Bai? Nawalan na rin ng masabi si Chen Bai. Pagkatapos ay inakbayan niya si Han Xiao at malapitang ipinaliwanag. Kahit nandito ako, hindi rin pwede. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng isang demonyong Diyos at isang demonyong Diyos na may halong dugo. Alam ninyo siguro ito, hindi ba? Maingat na nakinig ang lahat sa bawat salitang sinabi niya. Nagpatuloy si Chen Bai. Hintayin ninyong maabot ang limitasyon ng antas ng dungeon. Makakuha ng propesyon. Saka kayo pumunta rito. Lumapit si Wuya kay Mengmeng. Hindi pa tapos pero nag-aalala ka na agad. Sa susunod, isama mo ako. Ha, mga boss. Komandat si Mengmeng bilang kumpirmasyon. Siyempre, uunahin kita. Ilang minuto ang lumipas. Umalis na ang lahat sa madilim na lihim na lugar. Bumalik sa kinaroroonan ng estatwang bato. Nagsalita si Mengmeng. Kung gayon, tapos na ang dungeon na ito. May gusto pa ba kayong gawin? Agad na nagsalita si Han Xiao. Mga boss, mayroon pa akong isang bagay na hindi malinaw. Hawak ni Han Xiao ang kanyang ulo. Nagpakita ng mukhang naguguluhan. At sinabi, ang demonyong ina po, may isa pang kapatid na babae. Iniisip ko kung bigla na lang ba silang lilito kapag bumaba na ang katapusan ng mundo. Lumapit si Chen Bai kay Han Xiao at ipinaliwanag sa kanya. Hindi ko alam kung galing sila sa kawalan o kung palagi silang nariyan. Ngunit sa ngayon, tiyak na umiiral sila. Pagkatapos ay nagtaka siyang nagtanong. Bakit bigla mong naitanong ito? May naalala ka ba sa nangyari sa iyong ama bago bumaba ang katapusan ng mundo? Hinaplos ni Han Xiao ang kanyang baba. Sinubukang alalahanin. Ngunit sumagot siya. Hindi po. Ang relasyon namin ay normal lang. Hindi rin kami gaanong malapit. Sa tingin ko, isa lamang siyang ordinaryong tao. Pagkatapos ay sinabi ni Han Xiao ang kanyang iniisip sa lahat. Walang espesyal sa buhay ng tatay ko. Ang pinaka-hindi pangkaraniwan ay naging isa siyang kakaibang zombie. Iba sa lahat, narinig ito ni Wuya at nagbulalas. Demonyong zombie, kakaiba rin iyon. Sa kanyang isip, agad na lumitaw ang imahe ng demonyo kanina. Gayunpaman, agad na itinanggi ni Han Xiao. Medyo nag-aalangan siya at nagpatuloy. Hindi, wala itong kaugnayan sa demonyo. Naalala ni Han Xiao ang eksena kung saan nawalan ng kontrol ang kanyang ama noong araw na iyon at ikinwento. Naging isa siyang salot na zombie. Nababalutan ng mga lilang at berdeng plaka. Ang mga bagay na iyon ay nagdulot sa akin ng matinding pagkalito. Kaya hindi ko man lang nagawang hawakan ang mga ito. Dahil din dito, napilitan akong mabilis na matutunan ang kakayahang kontrolin ang mga bagay gamit ang isip. Maaaring ituring iyon bilang huling aral ng tatay ko para sa akin. Nagtatakang nagtanong si Chen Bai. Salot na zombie. Masigasig na sumagot si Han Xiao ng detalyado. Oo, siguro may problema sa pabrika ng kemikal kung saan nagtatrabaho si tatay. Ang mga kasamahan ni tatay sa aming lugar ay may mga plaka rin sa kanilang katawan. Halos nahuli na ang sitwasyon at nakahanap ng kaunting pahiwatig. Nag-isip si Chen Bai. Pabrika ng kemikal. Baka may kaugnayan ito sa misyon ng kulto ng salot na antas SSS. Kaya inakbayan niya ulit si Han Xiao at nag-alok. Interesado ako sa pabrika ng kemikal na iyon. Pagdating ko sa Magic City, maaari mo ba akong samahan doon? Kusang loob si Han Xiao. Masayang sumagot agad. Oo naman. Siyempre, walang problema. Dito, biglang itinaas ni Wuya ang kanyang kamay at nagtanong kay Chen Bai. Boss Bai, may ilang tanong ako tungkol sa kakayahan. Masigasig na ibinuka ni Chen Bai ang kanyang mga braso bilang sagot. Sige lang, kung mayroon kang anumang tanong o impormasyon, maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito para sabihin para malaman nating lahat. Naging masigla ang usapan sa loob ng mental hospital. Nasisiyahang nag-isip si Chen Bai. Hindi masama ang ani sa pagkakataong ito. Nakakuha pa ako ng ilang pahiwatig tungkol sa misyon ng Panginoon ng Salot. Pagkatapos makumpleto ang dungeon, oras na para umalis sa panaginip at magising. Bahagya pa lamang na iminumulat ni Chen Bai ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng malakas na pag-ubo sa tabi ng kanyang tainga. Nagulat siyang lumingon sa paligid at nakita ang ilan sa kanyang mga kaibigan na naghihirap at gumugulong sa sahig. Umuubo ng husto. Nagmamadali siyang nagtanong, "Anong nangyari sa inyo?" Isang takot na nakatago sa labas ang tumawag.
Chen Bai. Ilang minuto ang lumipas. Maingat na binuhat ni Chen Bai ang dalawa niyang kaibigan papunta sa sofa para magpahinga. Hindi maiwasang magtaka. Anong nangyari? Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag pumasok sa silid? Nagpakawala ako ng maraming virus para maiwasan ang mga hindi inaasahang aksidente. Si Li Feng, hawak ang tiyan sa sakit, ay pilit na umubo. Sa ngayon, mayroon na akong higit sa 2 negatibong epekto. Parang sakit. Akala ko normal lang. Sunod-sunod na nagreklamo. Lahat ng 3 katangian ko ay bumalik sa 0. Chen Bai, hayop ka. May gamot ka ba? Pagkatapos tulungan ang 2 pasaway na ito. Agad na sumagot si Chen Bai. Inalis ko na ang virus sa katawan ninyo kanina. Ang mga katangian ay manunumbalik pagkaraan ng ilang sandali. Magpahinga kayo rito. Ihahatid ko muna si Mengmeng palabas. Si Mengmeng ngayon ay medyo nag-aalangan. Mahiyain siyang tumawag sa kanya. Nagpas siyang sabihin ang totoo. Chen Bai, si Jiang Labing, gusto kanyang patayin. Narinig ito ni Chen Bai at labis na nagulat. Hindi makapaniwalang nagtanong siya ulit. Patayin ako. Ano ang dahilan niya? Malungkot na binanggit ni Mengmeng si Song Jia at nagsimulang ikwento sa kanya ang dahilan. Siya at si Li Feng ay hindi naniniwala sa base na sinabi mong totoo. Pagkatapos, para mapatunayan, hiniling ko kay Song Jia na mag-video at ipadala. Ngunit hindi inaasahan. Sinabi ni Song Jia na marami kang babae. Nainggit sila at ganoon na lang, isinisiwalat ni Mengmeng ang buong pangyayari kay Chen Bai. Ang pangyayari ay ganoon nga. Pagkatapos kong tanggihan siya, isinisigaw niya ang pangalan mo tapos sumugod. Gustong patayin ka, sabi niya. Lahat ng problemang ito ay nagsimula nang dumating ka. Kapag napatay ka niya, magiging maayos na ulit ang lahat. Narinig ang kwento. Napailing si Chen Bai sa ekspresyon. Isa ba siyang tanga? Anong klaseng loika iyon? Dito. Sinabi lahat ni Mengmeng ang mga hindi magandang bagay tungkol kay Jiang Labing. Galit siyang sumigaw. Isa lang siyang utak biya. At palagi pang nananakot sa mga lalaking nakikipag-ugnayan sa akin. Pinilit pa niyang huminto sa pag-aaral ang kaibigan ko noong bata pa ako. Inalala pa niya ang nakaraan. Kung hindi ako pinrotektahan ni Song Jia, ginamit na niya sa akin ang mga paraan na ginamit niya para pilitin ang ibang mga babae. Nagpapakita na ang lalaking ito ay isang masamang tao mula pa sa simula. Nagkukunwari lang siyang mabuti. Kung wala akong kaunting talento, siguradong matagal na niya akong sinira. Sa silid, lalong lumakas ang pag-ubo ng 2 pa. Marahil ay medyo bumalik na sila sa katinoan. Narinig ang tunog mula sa mga iyon. Tumingin si Mengmeng nang may galit at nagpatuloy sa pagkukwento kay Chen Bai. Naiwan sa hotel na ito kasama siya. Ang mga araw ko ay parang mga taon. Mabuti na lang. Hindi malakas ang talento niya kaya hindi niya ako mapilit. Maya-maya, lumingon si Mengmeng. Hinahangaan si Chen Bai, at inosenteng pinuri siya. Alam mo ba, Chen Bai, sa tingin ko, napakalakas mo na ngayon, at talagang masaya ako na malaman na buhay pa si Song Jia. Tinitigan siya ni Mengmeng nang may kagandahan ng isang dilag. Biglang tumahimik ang silid. Lumapit silang 2 sa pinto. Nagtanong si Mengmeng kay Chen Bai. Si Jiang Labing ay matagal nang natrap sa iyong virus. Mamamatay kaya siya? Lumapit si Chen Bai at sumagot. Hindi. Ang malaking bilang ng ordinaryong virus ay mabilis na magpapahina sa mga katangian. Ngunit magtatagal pa bago sila mamatay. Agad na nagmungkahi si Mengmeng. Kung gayon, mayroon akong paraan. Lumapit siya sa kanya. Akmang babulong ng plano. Naguguluhang nagtanong si Chen Bai. Anong gusto mong gawin? Sinabi ni Mengmeng. Kinasusuklaman ko siya ng husto. Gusto kong mamatay siya nang hindi nakapikit. Bumukas ang pinto ng silid. Si Jiang Labing ay nakayupyop sa gilid ng kama para makahinga. Sina Mengmeng at Chen Bai ay nagpakita ng pagmamahalan sa harap mismo ng pinto. Sa namumulang mga mata ni Jiang Labing dahil sa sakit, nakita niya ang mukha ni Chen Bai at si Mengmeng na naghahalikan ng mainit. Galit na galit siya na halos sumabog. Bumulong si Chen Bai, para inisin siya. Siguro sapat na ang isang halik. Tama, nahihiyang sumagot si Mengmeng. Sapat na. Ano pa ang iniisip mo? Ito ang unang halik ko. 2 araw ang lumipas. Sa kagubatan sa bulubunduking lugar sa labas ng lungsod ng Wuzhang. Tumatalon si Chen Bai na parang ibon sa mga sanga ng matataas na puno. Hindi siya nahihirapan sa ganitong kalupaan. Abiso mula sa sistema, nais ni Song Zekiong na tumawag para sa pribadong pag-uusap. Abala si Chen Bai. Lumingon siya. Medyo nagtataka ang mukha. Pagkatapos ay huminto siya sa isang malaking sanga ng puno at nagtanong. Anong nangyari? Sa silid-aklatan sa mansyon ni Song Zekiong sa burol. Ang maganda at kaakit-akit na si Song Zekiong ay nakaupo sa isang swivel chair. Hawak niya ang ilang papel sa mesa at nag-uulat ng trabaho. Hayaan mong iulat ko sandali ang sitwasyon.
Ando na ng ating mga tauhan si Mengmeng at ang iba pa sa tabi ng ilog. Pabalik na sila ngayon. Pinuri ni Chenbai. Magaling. Agad na inihagis ni Song Zekiong ang mga papel sa mesa. Nagpatuloy sa paglalahad ng isa pang problema sa kanya. May isa pang bagay. Nitong mga nakaraang araw, maraming tao sa Evolution Forum ang nag-uusap tungkol sa isang misteryosong chat group. Ito raw ay isang pagtitipon ng mga eksperto. May chismis na ikaw ang pinuno ng grupo. At ang grupo ay binubuo raw ng mga evolved na nagising ang kanilang mga talento kamakailan lamang. Tinatawag na mga pioneer. Naging seryoso si Song Zekiong. Binigyang diin niya ang tanong. Totoo ba ito? Kalmadong nakatayo si Chenbai sa malaking sanga ng puno. Nagtanong pabalik. Chat Group 001. Siyempre, nakalimutan mo na ba ang patalastas na pinakiusap kong ipaskil mo ilang araw na ang nakalipas? Pagkumpirma ng impormasyon, lumingon si Song Zekiong. Sabik na nagsabi ng malakas. Kung gayon, hindi ba't sa hinaharap, napakaraming eksperto ang magsisilbi sa atin. Mayroon siyang ideya at nagpatuloy. Tama. Ano ang dapat nating gawin sa mga post sa Chat Group 001 ng Evolution Forum? Tumalon si Chenbai mula sa sanga ng puno ng malumanay. Masaya siyang sumagot. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Magpapasya ako pagkatapos kong basahin ang mga post. Sa ngayon, ipadala mo lang sa akin ang mga pamagat ng mga post na may mataas na antas ng diskusyon. Agad na sumagot si Song Zekiong. Sige, aayusin ko agad. Malinaw na nakasaad sa post, isang post bago ang katapusan ng mundo ay nagsasabing ang nagpakilalang si Chenbai ay alam na ang paparating na pagsubok ng universo. Pagsusuri sa video ng paliwanag ni Bai, maraming eksperto ay talagang miyembro ng iisang chat group. Dahil may mga halimaw na bago pa maganap ang pagsubok, posibleng may mga taong nag-evolve. Sinabi ng pinuno ng Chat Group 002 mula sa sariling karanasan, malaki ang posibilidad na ang Chat Group 001 ay nilikha bago pa maganap ang pagsubok. Pagkatapos mag-focus sa pagbabasa, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Nag-isip, mukhang oras na para simulan ang mga aktibidad ng Chat Group 001. Nakatuon sa system panel, nagpatuloy siya sa paglalakad. Nag-analyze siyang mag-isa. Hindi lamang ito makakamit ng malaking impluwensya at kapangyarihan, kundi magbibigay din sa mga miyembro ng grupo ng pakiramdam ng kolektibong karangalan. Sa hinaharap, mas magiging madali ang paghikayat sa mga eksperto sa grupo. Mapayapang humahakbang sa lunti ang damo. Biglang sa isang iglap, ang paligid ay nalanta at naging kulay dugo. Ngayon lamang napansin. Ang luntiang at mayabong na kagubatan kanina ay sira na ngayon. Ang kalangitan ay parang dugo. Ang mga puno ay tuyot. Ang lupa ay puno ng mga kalansay mas tumpak. Isang libingan ng mga patay. Sa mismong sandaling ito, lumitaw ang sistema. Paalala ng sistema, pumasok ka na sa lihim na lugar, nayon ng kulto ng masamang espiritu. Tuwang-tuwang kinuyam ni Chenbai ang kanyang kamao. Hinayla ito ng malakas. Masaya siyang nagsabi. Sa wakas, nakarating na rin. Sa nakaraang buhay, natagpuan ko ang lihim na lugar ng misyon para sa propesyon ng tagapaghuli ng masamang espiritu na antas S. Lumitaw ang panel ng misyon. Misyon 1, pigilan ang mga taga-nayon na ipatawag ang masamang espiritu. Hirap, di lahat ng kalahok ay gagantimpalaan ng 500 puntos ng karanasan pagkatapos makumpleto at maaaring umalis sa lihim na lugar. Misyon 2, puksain ang lahat ng nahawa ang taga-nayon. Hirap, si lahat ng kalahok ay gagantimpalaan ng 1,500 puntos ng karanasan pagkatapos makumpleto at maaaring umalis sa lihim na lugar. Misyon 3, puksain ang mga masasamang espiritu na ipinatawag ng mga taga-nayon. Patayin ang lahat ng nahawa ang taga-nayon. Hirap, lahat ng kalahok ay gagantimpalaan ng 5,000 puntos ng karanasan. Makakatanggap ng isang bote ng mababang antas na dugo ng masamang espiritu, antas D. Naalala niya ang nakaraang buhay. Noong araw na iyon, isang lalaking nagngangalang Chen Yiqiang ang nanguna sa isang grupo ng mga tao papasok sa lihim na lugar ng masamang espiritu na ito. Tumayo si Qiang sa isang batong plataporma. Malakas na nagsalita pababa, mga kasama, kailangan lang nating pumasok sa lihim na lugar. Tapusin ang misyon BLG. 2, at pagkatapos ay lalabas na tayo. Ang mga kagamitang mahuhulog ay itatakda gamit ang group function para maging patas na puntos ng kontribusyon. Kung walang makuha, gagantimpalaan pa rin ng gintong barya. Pagkatapos ay nangako si Qiang. Si Kuya Qiang, hinding-hindi ko kayo hahayaang malugi. Noong araw na iyon, para kumita ng kaunting gintong barya, naniwala ako sa kasinungalingan ni Kuya Qiang. Sumali rin ako sa kanyang grupo papasok sa lihim na lugar na ito. Hindi inaasahan. Sinadya pala ni Kuya Qiang na sumablay sa pagbaril. Ang kanyang pagkakamali ay nagresulta sa pagpapatawag ng mga taga-nayon sa mga masasamang espiritu.
Ngunit dinala niya ang kanyang mga kasamahan at umatras mula sa lugar ng labanan. Ang layunin niya ay gamitin ang aming mga buhay para pahinain ang mga masasamang espiritu na iyon. Nang mapagtanto ng lahat na ito ay isang patibong. Inayos na pala ng Kuya Kiyang na iyon at pinalibutan ang lugar ng labanan. Walang awang pinatay ang mga evolved na gustong tumakas. Ang Kuya Kiyang na iyon ay nag-recruit ng halos 100 tao. Lahat ay mga solo player at maliliit na grupo na naghihirap para mabuhay sa malapit. Walang sino man ang nakapag-organisa ng epektibong paglaban sa tamang oras. Napakaraming namatay ng walang kabuluhan sa ilalim ng sabay na pag-atake ng mga masasamang espiritu at ng grupo ni Kuya Kiyang. Pagkatapos mapagtanto ang katotohanan na walang matatakasan, ang mga natitira ay maaari na lamang lumingon at lumaban sa mga masasamang espiritu. Nagpupumiglas para sa isang sinag ng pag-asa na talagang wala naman. Mga kapatid, sugod, hanggang sa bumagsak ang huling tao. Saka lamang pinangunahan ni Kuya Kiyang ang grupo patungo sa pagod na demonyo. Ngunit hindi niya inaasahan na buhay pa pala ako. Alam kong kung matutuklasan ako, papatayin din ako. Kaya, nanahimik ako. Nang nahihirapan silang lumaban, nakatakas ako sa gilid ng dungeon. Noon, sinubukan kong tumakas gamit ang mekanismo pagkatapos makumpleto ang misyon 1 at 2 para makaalis sa lihim na lugar. Noon, may kakaibang pagkakataon. Bago mismo ako umalis sa dungeon, napatay na nila ang demonyo. Nagsimula silang mag-roll para sa puntos. Noon, sunod-sunod na lumitaw ang system panel. Nag-aabiso, nagsimula na ang pag-roll para sa puntos para sa kagamitan, balumbon ng misyon para sa pagpapalit ng propesyon ng tagapaghuli ng masamang espiritu, antas S, paalala, ang iyong puntos ay 100. Paalala, natanggap mo ang kagamitan, balumbon ng misyon para sa pagpapalit ng propesyon ng tagapaghuli ng masamang espiritu, antas S. Dahil gusto nilang gamitin ang function ng pag-roll para akitin ang mga sakripisyo sa patibong. Sa huli, nawala sa kanila ang pinakamagandang gantimpala. Ito ay talagang maituturing na may mata ang langit. Ang grupong iyon pagkatapos ay galit na hinanap ako, na nagtulak sa akin na umalis sa Wuzhang. Maghanap ng bagong lugar para mabuhay muli. Ang lugar kung saan nakatayo si Chen Bai ay mismong Wuzhang. Sa labas ng lungsod, sa lihim na lugar, na yun. Isang maliit na landas sa labas. Hanggang ngayon, natutuwa pa rin siya at hindi maiwasang maging mausisa. Sayang talaga na hindi ko nakita ang ekspresyon ni Kuya Kiyang noon. Biglang may nakita si Chen Bai. Nagulat siya. Isang kalbong zombie ang nakahandusay sa daan. Ang buong katawan nito ay sira-sira at puno ng sarsa. Ang nahawa ang taga-nayon, patay na. Kung gayon, may ibang tao sa lihim na lugar. Matagal niya itong tiningnan. Nag-isip, dapat sana. Si Chen Yiki ang sa nakaraang buhay ang pumatay sa demonyo at unang nakalampas sa lihim na lugar mga 2 buwan pa mula ngayon, di ba? Pagkatapos ay kinamot niya ang ulo. Nagpatuloy. Ngunit hindi kailangang mag-alala na may mauuna. Sino kaya ang nakatuklas ng lihim na lugar na ito ng ganito kaaga? Sa ibang pag-unlad ng pangyayari. Sa Wuzhang pa rin. Labas ng lungsod. Lihim na lugar, na yun. Sentral na lugar. Maraming tao ang nakikipaglaban sa mga halimaw at zombie. Abiso ng sistema, misyon 2 ay nakumpleto na at natanggap na ang gantimpala ng karanasan. Maaari ka nang umalis sa lihim na lugar sa gilid ng nayon. Ang binatang may pulang buhok, si Kuya Kiyang sa buhay na ito, ay katatapos lang pumatay ng isang zombie. Lumingon siya at sinabi sa lahat, magaling. Ang hula ni kapatid na Zhang Long ay talagang tumpak. Pagkatapos makumpleto ang pangalawang misyon, maaari na tayong umalis dito. Mga kapatid, tara na. Sa susunod, babalik tayo at papatayin ang boss na ito. Sa sandaling ito, biglang isang binatang nakaasol na damit ang naguguluhang itinuro ang unahan at sumigaw. Kuya Kiyang, may pumasok dito. Lahat ng atensyon ay napunta kay Chen Bai. Maraming tao ang lumapit sa kanya. Ngunit tila binabalewala niya sila at nagpatuloy sa paglalakad. Normal lang si Chen Bai. Mahinahon siyang humakbang at nagtanong sa harap ng lahat. Aalis na kayo. Nang malapit nang dumaan si Kuya Kiyang, agad na nagtanong si Chen Bai. Kung gayon, ako na ang bahala sa boss na ito. May tutol ba kayo? Ang lalaking ito ay madaling pumayag. Sumagot agad. Walang tutol. Gawin mo ang gusto mo. Ngumisi si Chen Bai. Nagpakita siya ng mukhang hindi nagugustuhan at bumulong. Lumalabas na si Kuya Kiyang pala. Hindi ko inaasahan na matutuklasan nila ang lihim na lugar na ito ng ganito kaaga. Pagkatapos ng ilang hakbang, isang binatang may kulot na buhok at abuhin na damit ang mabait na lumingon at pinaalalahanan si Chen Bai. Mag-ingat ka, ha? Iyan ay isang super demon boss na level 10. Mula sa malayo, kumaway si Chen Bai.
Pakitang tao na sumagot, salamat sa paalala. Dahan-dahan lang sa pag-alis. Hindi ko na kayo ihahatid. Makalipas ang ilang sandali, ang malaking halimaw na demonyo, na mukhang sugo mula sa impyerno, buong katawan ay pula, ay umuungol sa harap ni Chen Bai na maliit. Talagang isang interesanteng kulisap, mukhang hindi ka natatakot sa akin. O alam mong mamamatay ka na kaya kalmado ka lang na tinatanggap ito. Nagpakita ito ng matutulis na pangil at malakas na tumapak para ipakita ang lakas. Sa harap ng ingay na iyon, marahan lamang sumagot si Chen Bai ng may damdamin. Nakalimutan ko lang ang katotohanan na matagal na akong hindi humaharap sa isang nag-iisang mangangasong demonyo. Sa mga mababang antas na masasamang espiritu tulad ninyo, gusto kong patayin kayong lahat. Ang demonyo, na nainsulto ng ganito, ay nagalit hanggang sa mang-itim. Agad niyang itinaas ang kamao. Sumugod para bugbugin si Chen Bai. Isang maliit na tao lamang. Mamatay ka na para sa akin. Hindi inaasahan. Sa isang iglap, sumugod na si Chen Bai. Nagpalit ng posisyon sa likuran ng demonyo. Sa paligid nito ay sunod-sunod na mga atake ng pagkalmat at paghiwa. Malalim na nagpatuloy si Chen Bai. Bilang isang mangangaso ng demonyo sa loob ng ilang dekada sa nakaraang buhay. Napatay ko na ang hindi mabilang na mangangasong demonyo. Ang sarsa ng kamatis ay tumulo mula sa matutulis na kuko. Masyado kong kabisado ang bawat kilos at kahinaan ng mangangasong demonyo. Maging ang direksyon ng bawat ugat sa katawan nito ay alam ko. Maraming hiwa sa katawan ng mangangasong demonyo na ito ang nagsimulang maglabas ng sarsa. Malubha itong nasugatan, na naging sanhi ng hindi nito pagkagalaw. Binitawan ni Chen Bai ang kanyang mga kamay na may dalawang malalaking kuko. Sa mga mata nito ay puno ng hinanakit dahil hindi man lang ito nakapaglabas ng kahit isang atake. Dalawang abiso ang sunod-sunod na lumitaw, napatay ang mandirigmang mangangasong demonyo ng Tribong Oren, Boss Level 11. Nakuha ang 13.500 puntos ng karanasan. Abiso, nakumpleto ang misyon 3 at natanggap ang gantimpalang 5,000 karanasan at isang bote ng mababang antas na dugo ng masamang espiritu, antas D. Pagkabasa ni Chen Bai, tumingala siya, medyo ipinagmamalaki ang sarili. Ang pakiramdam ay talagang pamilyar. Mukhang hindi hamina ang aking mga kasanayan. Ngayon, ang grupo na pinamumunuan ni Kuya Kiyang ay biglang nakatanggap ng abiso ng gantimpala. Sumigaw sila, Kuya Kiyang, natanggap ko na ang gantimpala sa pagsali. 5,000 puntos ng karanasan at isang kagamitang dugo. Nakuha ko rin. Tumingin si Kuya Kiyang sa system panel. Naguguluhan. Napatay agad. Lumapit ang isang binatang may kulot na buhok at nagtanong. Kuya Kiyang, balak ba niyang sipsipin ang katawan ng boss na iyon? Umiling si Kuya Kiyang. Kumunat ang noo sa inis. At sinabi, HMM, tara na, tingnan natin. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang dalawang system panel na nag-aabiso, nilamon mo ang espesyal na uri at nakakuha ng 350 eksklusibong puntos ng ebolusyon para sa Blacklight virus. Abiso, piliing tanggalin ang gin ng dugo o kumuha ng karaniwang bote ng dugo ng masamang espiritu, antas A. Bumalik ang buong grupo sa kinaroroonan ni Chen Bai. Kinukuha niya ang system panel. Nagkunwaring lumingon si Chen Bai sa kanila at nagtakang nagtanong. Bakit kayo bumalik? Gusto niyo bang mahati sa mga nakuha? Ngayon naman ay nagkunwaring pala kaibigan si Kuya Kiyang. Masayang nagsabi, hahaha, pinapatawa mo ako. Ang huling boss na ito ay ikaw lamang ang pumatay. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng hati? Nainis si Chen Bai. Sinulyapan siya. Naisip niya, nagpapakita na naman ng pagiging makatwiran. Pero sayang, nakita ko na ang tunay mong anyo. Pagkatapos ay sadyang ipinakita ni Chen Bai ang 2 test tube at isang balumbon. Sinabi, wow, hindi kakaunti ang magagandang bagay na nahulog mula sa boss na ito. Tingnan mo ito, bote ng dugo ng mangangasong demonyo, antas B. Dito naman dugo ng demonyo, antas A. At mayroon pang balumbon ng misyon para sa pagpapalit ng propesyon ng mangangaso ng demonyo, antas S. Ang mga mahahalagang bagay ay ipinakita sa harap nila. Sadyang nang iinis si Chen Bai para lumabas ang kasakiman nito. Talaga bang hindi ka natutokso? Ang tunog ng maraming maliliit na test tube sa kamay ni Kuya Kiyang. Iniabot niya ang kamay sa isang tauhan. Ang tauhan na may kulot na buhok ay maingat na inilagay ang lahat ng natanggap na test tube sa kamay nito at sinabi, Kuya Kiyang, ito ang lahat ng bote ng dugo na nakuha ng lahat kanina. Ang Kuya Kiyang na ito ay talagang hindi simple. Sinabi niya ng may layunin. Kung sasabihing hindi ko gusto, siguradong kasinungalingan iyon. Pagkatapos ay nagkunwari siyang isang matuwid at mabuting tao. Ibinalik ang lahat ng test tube. At nagsalita, ngunit hindi kami mga taong hindi marunong umintindi.
Nakumpleto mo ang misyon. Lahat ng nahulog ay natural na dapat mapunta sa iyo. Tinanggap ito ni Chen Bai. Masyado niyang kilala ang pagiging mapagkunwari ng taong ito. Bahagya lamang siyang ngumiti bilang sagot. Maganda pakinggan. Kinuyam niya ang kanyang kamao at itinago ang lahat ng kagamitan sa imbakan ng sistema. Ipinatong ni Chen Bai ang kamay sa baywang. Diretsahan. Lumakad siya palayo at lumingon. Sigurado akong hindi lang kayo pumunta rito para batiin ako, di ba? Kung mayroon kayong sasabihin, sabihin nyo na ng diretso. Ngayon naman ay gumamit ng ibang taktika si Kuya Kiyang. Nagpakita siyang walang anuman.